Hi guys, narito ang ika-64 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sabi ng City Lord, Niele, dahil siya ay isa sa inyo, ibibigay ko na sa iyo ang pag-aayos sa kanya. Sabi ng ating bida, sige. Sabi ng ating bida, Guanjian, gawin mo ang gusto mo sa mansyon ng City Lord. Ituring mo itong parang sarili mong tahanan. Sa isip ng City Lord, ito ang aking tahanan. Sabi ng City Lord, sige, mga bata. Bumalik na kayo sa inyong paglilinang. May sasabihin ako kay Niele. Nanginginig na sabi ni Weynan at Lupiao, Roger. Habang naglalakad ang lahat, palingalinga si Zion sa ating bida. Ngumiti lang ang ating bida. Maririnig ang ingay ng paligid sa labas. Sabi ng ating bida, may sasabihin ba ang father-in-law? Sabi ng City Lord, Niele, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong pakay. Sa hinaharap, huwag mo akong tawaging father-in-law sa harap ng napakaraming tao, o hindi kita patatawarin. Sabi ng ating bida habang nangliit, ha, father-in-law, binigyan kita ng napakaraming kayamanan at impormasyon. Sinusubukan mo bang bawiin ang iyong salita ngayon? Sabi ng City Lord na may pagpipigil, ikaw. Sabi ng matanda, Niele, si Yazang ay City Lord pa rin. Kailangan mo pa ring bigyan siya ng kaunting respeto. Dagdag pa ng matanda, tungkol sa bagay mo at ni Zion, huwag kang mag-alala. Hanggat pumayag si Zion, pareho ang City Lord at ako ay hindi makikialam. Pero ang father-in-law, ay isang bagay na tatawagan mo lang pagkatapos ng kasunduan. Ang isang kayamanan na tulad ng Scarlet Blood Crystals ay hindi pa rin maituturing na mga regalo sa kasunduan. Sige, anumang gusto mo, sabihin mo lang, at agad kong ibibigay. Napabuntong hininga ang City Lord. Sa isip ng ating bida, mukhang wala ng mga hadlang sa panig ng father-in-law. Sina Shenyu at Yehan ay hindi na rin banta. Sa isip niya, kailangan ko lang na makuha ang pabor ni Zion sa pamamagitan ng aking sariling pagsisikap. At isaalang-alang din ang pag-unlad ng mga pangyayari sa kasaysayan. Sa isip niya, siya na aking kasintahan sa aking nakaraang buhay ay tiyak na mai-inlove sa akin sa buhay na ito. Sa isip niya, ang damdamin ay maaaring unti-unting malinang. Ngayon, kailangan ko lang na alagaan ang mga agarang problema, ang Dark Guild, at ang papalapit na Demon Beast Horde. Biglang lumakad ang City Lord. Sabi niya, Niele, sa wakas ay mayroon tayong ebidensya na ang Dark Family at Sacred Family ay nagtutulungan. Natagpuan pa natin ang mga sangay ng Dark Guild sa Glory City. Susunod ay kung paano haharapin ang Sacred Family. Tanong ng City Lord, mayroon ka bang mga ideya? Sagot ng ating bida, iisipin mo na may mga sangay ng Dark Guild sa lungsod. Mukhang may ilang malls. Sa totoo lang, ayaw kong makita na masira ang inner wall sa Glory City, pero wala tayong magagawa. Sabi ng matanda, parehong malalakas na kapangyarihan ang mga ito. Ang ating pamilya ay walang gaanong puwersang militar. Sa paghahanap ng ibang mga pamilya para tumulong, maaaring may mga malls. Sabi ng ating bida, kung gayon, harapin na lang natin sila ng magkahiwalay. Pero maaalerto natin sila sa paggawa nito. Paano kaya ito? Maaaring humanap ng oras ang ama-in-law para tipunin ang mga eksperto mula sa lahat ng pamilya. Sabihin mo lang na ang Beast Tide ay umabot na sa isang hindi makontrol na yugto, at kailangan nilang magtipon para sa pulong. Ang natitira ay aasikasuhin ni Lord Yeshu. Sa panahong ito, ang mga mataas na ranggo ng Sacred Family ay nasa loob ng 10,000 Demon Array. Dadalhin ng ama-in-law ang mga tao para linisin ang mga sangay ng Dark Guild. Ang ibang bahagi ng Elite Forces ay sisilake sa Sacred Family nang walang anumang eksperto na nagpo-protekta sa kanila. Magandang paraan ito, pero may ilang mga panganib. Hehe, mukhang, ang ama-in-law ay may sariling mga plano na.
Susunod, maglalakad-lakad ako sa academy. Dati, ang gusto ko lang ay mailabas ang buntot ng Sacred Family. Pero hindi ko inaasahan na maakit si Yehan. Sana ay magkaroon ng ilang resulta sa pagkakataong ito. Walang resulta. Ako naman tayo dito sa Sacred Family. Nagbigay galang ang isang kawal, pangulo ng pamilya, natanggap lang namin ang balita tungkol kay Nia Lee. Ang batang iyon ay bumalik na. Naglalakad-lakad lang siya sa academy nang walang pakialam. Huwag mo siyang pansinin ngayon. Sinuri ng Snowwind family at nalaman na wala tayong nakuhang resulta, at pinapunta nila ang batang iyon para akitin tayo. Ito ay pang-akit lang, minamaliit nila ang aking Sacred Family. Sabi ng Patriarch, ipaalam ang utos, walang sino man ang pinapayagang gumalaw. Sabi ng kawal, opo. Sa isip ng Patriarch, batay sa plano, 2 taon mula ngayon, sisimula ng Dark Guild ang isang malawakang Demon Beast Horde para sirain ang Glory City. Sa panahong iyon, umatras muna tayo sa mga bundok. Pagkatapos ng Beast Tide, pupunta tayo sa Abyss Prison Realm kasama ang Dark Guild. Iisipin mo na ang Snowwind family ay magsisimulang magbigay ng pressure sa atin, kailangan nating ikalat ang kanilang atensyon sa atin ngayon. Ang Dark Guild ay dapat na handa ng kumilos. Ipinakita ang buwan. Ako naman tayo dito sa bakuran ni Zion. Habang nakasandal si Zion sa haligi. Sa isip niya, Nia Lee, siya, minsan ay kumikilos siya tulad ng isang bata, minsan ay sobrang kalmado siya. Ano ba ang relasyon namin ni Nia Lee? Habang pinapanood niya ang ating bida na nagko-cultivate, ramdam ng ating bida kung sino ang nasa paligid, Zion. Napangiti na lang siya. Ilang araw ang lumipas. City Lord, masama ito. May isang lalaking nagmamadali papunta sa City Lord. Nakakita kami ng isang Demon Beast Horde na papalapit sa Glory City mula sa ilang daang milya ang layo. Malaki ang posibilidad na makarating sila sa Glory City sa loob ng kalahating araw. Napatayo ang City Lord sabay sabi niya, Demon Beast Horde. Anong sukat? Sabi ng lalaking nag-report, siyam-siyam na 100,000. Ang karamihan sa kanila ay mga karaniwan at bronze. May mga bahagi ng silver at gold level beasts, pero sa kasalukuyan ay walang legend level beast. Sabi ng City Lord, ayos lang iyon. Pasigaw niyang sinabi, agad na ring ang lahat sa kampanilya, ipaalam ang lahat sa lungsod na maghanda. Dong! Tumunog na ang kampana sa mansyon ng City Lord. Narinig ito ng ating bida. Habang siya ay nagko-cultivate, Demon Beast Horde. Ang Sacred Family at ang Dark Guild ay hindi na makatiis. Buwisit. Sa isip niya, ang Demon Beast Horde na nagwasak sa lungsod ay dapat na lumabas lamang 2 taon mula ngayon. Buti na lang at mayroon tayong array at ang Abyss Prison Realm sa kasalukuyan. Dumating si Duzi, sabi niya, Nia Lee, tumunog ba ang kampanilya, may Demon Beast Horde? Sabi ng ating bida, tama. Isang Demon Beast Horde. Sabi ni Nia Lee, mabilis na ipunan ang lahat at manatili rito kasama si Duan Jian. Maghahanap ako ng City Lord. Sabay nagsalita ang 2 Diyosa, sasama kami sa iyo. Huwag, kayo na lang ang manatili rito. Mabilis na umalis ang ating bida gamit ang shadow. Ipinakita ang lampara. Maririnig ang ingay ng mga tao habang nakita na ng ating bida ang City Lord. Nagbibigay na utos ang City Lord, gaya ng ganito. Patuloy siyang nagbigay ng mga tagubilin. Nagsalita ang ating bida. Nagulat ang matanda. Sabi ng ating bida, Lord Yeshu, anong sukat ng Demon Beast Horde ang mayroon tayo ngayon? Nia Lee, ang Demon Beast Horde na ito ay nasa antas ng milyon. Sabi ng matanda, ang kasalukuyang pinakamalakas na Demon Beast na natagpuan ay nasa Black Gold level. 1,000,000 lang. Ayos pa iyon, akala ko ay mas malala na. Tanong ng matanda, ano? Sagot ng ating bida, wala. Sabi ng ating bida, o nga pala, ano ang mga pangunahing hayop ng Demon Beast Horde na ito? Sabi ng matanda, mga Snowwind attribute Demon Beasts.
Mga snow wind attribute demon beasts, gaano na lang katagal ang natitira sa atin? Mayroon pa tayong humigit kumulang 5 oras. Ang unang darating ay ang southern region. 5 pang oras. Sapat pa iyon. Lord Yeshua, maaari mo bang tulungan akong makahanap ng 500 tao? Babalik ako para ipagtanggol ang southern wall. 500 tao, pero nasa panganib ka ngayon. Parehong ang Sacred Family at ang Dark Guild ay may marka na sa iyo. Kumpiyansa dong sabi ng ating bida, huwag mag-alala, madali lang iyon. Sabi ng matanda, anong antas ng cultivation ang gusto mo para sa 500 tao? Mga normal na martial artists na lang. Sa isip ng matanda, ano ang magagawa ng 500 martial artists? Maaaring may plano si Lee. Okay, ibibigay ko sa iyo ang 1,000 martial artists para ipagtanggol ang southern region. Salamat, Lord Yeshua. Tumingin siya sa City Lord. Sa isip niya, mukhang abala ang ama-in-law, huwag na lang siyang istorbohin. Bigla nang umalis ang ating bida. Papunta na ang Demon Beast Horde. Sabi ng isang bata, dumarating na ba ang mga hayop? Sabi ng kanyang ina, mag-relax ka, anak. Ang iyong ama ay papatalsikan ng mga hayop. Ipinakita ang ama ng bata na isang kawal. Nag-iisip ako, gaano karaming tao ang isasakripisyo sa pagkakataong ito. Sa labas ng City Lord Manor, ang lahat ng eksperto mula sa mga pamilya ay naayos na sa kani-kanilang mga pader, maliban sa Sacred Family. May kaharap ang City Lord. Ito pala ang patriarch ng Sacred Family. Sabi niya, City Lord, hindi ko inaasahan na muling atakihin ng Demon Beast Horde ang Glory City. Sabi ng Patriarch ng Sacred, dapat tayong lumaban hanggang sa kamatayan, para sa Glory City. Nag-iisip ako kung ano ang iniisip ng City Lord tungkol sa ating Sacred Family. Ang mga eksperto ng Sacred Family ay pupunta upang ipagtanggol ang Northern Walls. Ngunit ang Northern Walls ay makakatanggap ng mas malalakas na hayop, umaasa akong makakatulong si Brother Shen upang bigyang diin sila. Sabi ng Patriarch ng Sacred, handa akong maglingkod sa City Lord. Sa isip ng City Lord, hindi natin dapat hayaang makawala ang Sacred Family sa ating paningin sa Demon Beast Horde. Sabi ng City Lord, Brother Shen, fair na. Sabi ng Patriarch ng Sacred, pagkatapos mo, Ginoo, may naghuhukay sa lupa, dam ako dito sa Southern Walls. Sabi ni Lupiao, si Lee ay dinala sila sa labas ng mga pader. Pagtataka ni Lupiao, ano ang nais niyang gawin? Patuloy na naghuhukay ang mga tao. Sabi ni Duzi, tutulungan namin si Lee. Tumalon na ng wall si Duzi, sasama rin ako. Ipinakita ang buwan. Sabi ng isang kawal, ano bang ginagawa nila? Naghuhukay ng 2 kanal habang sumusunod sa paligid ng lungsod at nagbuhos ng langis sa loob. Mayroon ding maliliit na butas sa lupa. Nagbuhos din sila ng kung ano sa mga kawayan. May isang alchemist din na dumating upang dalhin ang mga elixir sa mga bar aisles. Habang tumatakbo ang oras, ang lahat ng eksperto mula sa mga pamilya ay nakaposisyon na laban sa paparating na Demon Beast Horde. Ang mga pader ng Glory City ay tinabyunan ng dugo ng mga ninuno. Naglalaban-laban sa mga Demon Beast sa mga henerasyon. Walang nakakaalam kung ang huling piraso ng lupa na kanilang tinitirhan ay masisipsip ng Demon Beast Horde. Habang sina Zion at Ninger ay tumutulong din sa paghuhukay. May napansin ang isang bantay. Sabi niya, nandito na siya. Ang City Lord. Dumating na ang City Lord kasama ang Patriarch ng Sacred Family. Pagtatakang sabi ng City Lord, ito. Para saan ito? Napatingin ang matanda. Ganoon din ang Patriarch ng Sacred Family. Sabi ng matanda, hindi ko rin alam. Sa isip ng City Lord, malamang isa na namang ideya ni Lee. Makikita ang mga taong naghuhukay sa baba ng pader. Lumapit ang Patriarch ng Sacred Family sa City Lord. Sabi ng Patriarch ng Sacred Family, ano ang ginagawa ng mga idiot na ito? Paano ito makakatulong?
Iniisip ba niya na ang ilang butas na tulad nito ay makakapagpigil sa hukbo ng mga demonyo? Ganoon ka-ignorant. Sabi ng patriarch na Chen family, anuman, ang Demon Beast Horde ay darating na. Mas mabuti pa rin ito kaysa sa walang gawin. Sayang lang ang pagod. Para talunin ang Demon Beast Horde, ang mahalaga sa huli ay lakas pa rin. Ang lakas ng kamao ang tunay na katotohanan. Nakatayo ang 4 na pinuno. Sabi ng matanda, sa pagkakataong ito, ang Demon Beast Horde ay nasa antas lang ng milyon. Hindi na natin kailangang mag-alala ng ganoon. Nagawa na rin nating pigilan sila noong mga nakaraang beses. Ang problema lang, ang Glory City ay magdurusa ng malaking pinsala. Mabilis na lumipas ang 10 oras. Sumikat na ang araw pero hindi pa dumarating ang Demon Beast Horde. Sabi ng isang lalaki, maaaring hindi na sila darating. Sa isip ng ating bida, ang landas ng isang Demon Beast Horde ay hindi nakapirm, at posible na magbago sila ng direksyon habang lumilipat pero kung sila ay inuudyukan ng Dark Guild, talaga bang hindi na sila darating? Maririnig ang ingay habang sumisikat ang araw. Kasabay ng pagsikat ng araw ang pagdating ng mga halimaw na sumusugod sa Glory City. Habang nasa labas pa ang mga naghuhukay, maririnig na ang sigaw ng mga halimaw. Ang Demon Beast Horde ay narito na. Maghanda na kayong ipagtanggol. Ipagtanggol. Bumalik na ang lahat sa lungsod. Tumakbo papasok ang mga taong naghuhukay sa labas, mabilis. Mabilis. Isinara na ang pangunahing gate. Ganoon din ang iba pa. Itinaas na ang tulay. Habang nakaredy na ang mga kawal. Medyo pinagpapawisan ang isa. Tanong ng isa, medyo natatakot. Tumango na lang ang isang kawal. Sabi ng isang kawal, wala ito. Mawawala ang takot mo kapag nagsimula na ang labanan. White blade in, red blade out. Kapag dumating na ang oras, wala ka ng oras para matakot. Makikita ang napakaraming halimaw na sumusugod sa Glory City, roar. Naghahanda ng sumugod ang mga pinuno sa mga halimaw. Nag-release na sila ng kanilang mga soul force. Biglang dumating ang ating bida at sinabing, sandali lang, sabi ng matanda, ni Lee. Sabi ng ating bida, pakiusap, pigilan muna ang ama-in-law at ang iba pa. Tingnan ninyo, sabay tingin sa patriarch ng Sacred Family. Sabi ng ating bida, kahit na maghintay tayo na tamaan ng mga demonyo ang mga pader ng lungsod bago kumilos, hindi pa huli ang lahat. Sige, pagsang-ayon ng matanda. Habang nakikita ng matanda ang mga papasugod na mga halimaw, sa isip niya, mukhang may isa pang plano si Lee. Malapit na sila, 3 milya na lang. Sumisigaw na ang mga halimaw, roar. 0-0. Nagtanong ang patriarch ng Huyan family, aatake pa ba tayo, Yezang? Ikinumpas niya ang kanyang kamao at sinabing, sandali lang. Dati, kapag dumating ang Demon Beast Horde, ang mga eksperto ay lalabas para pigilan ang unang alon ng mga pag-atake. Kapag napagod na sila sa pakikipaglaban, magpapahinga sila, at papalitan ang mga gwardya para ipagtanggol. Sabi ng patriarch ng Sacred Family, City Lord, ano pa ang hinihintay mo? Sa isip ng patriarch ng Sacred Family, kapag kumilos na si Yezang, magkakaroon ako ng pagkakataon na patayin siya. Sabi ng City Lord, huwag kang magmadali. May mga paraan ako. Nagtaka ang patriarch ng Chen family. Malapit na ang mga halimaw habang naglalabas ng malamig na aura. Malapit na sila sa mga pader ng lungsod. Pinakita ang malapit na mga halimaw sa pader ng Glory City. May tumutulo na mga pawis. Kay Lupiao pala ito. Natatakot na takot. Sabi ni Lupiao, ayaw kong maging tae ng mga Snow Wind Demon Beasts. Bata pa ako. Sabi ni Xiao Zhu, walang silbi. Sabay sipa nito sa puwet ni Lupiao. Nakita ni Lupiao ang kalangitan. Habang nakangiti si Duzi, tumingin ito sa gilid. Sabi ni Duzi, tigilan mo na ang kalokohan, at maghanda ng lumaban. Sumang-ayon si Lupiao, sa isip ni Ziyon, bilang anak na babae ng City Lord.
Tiyak na hindi rin ako susuko. Habang nakatingin si Ninger sa ating bida, sa isip niya, nakaranas na ako ng mga sitwasyon ng buhay at kamatayan sa Dark Prison Realm. Kung talagang mabibigo tayo, kung gayon ay mamamatay na rin ako kasama si Niali dito. Pinapanood lang ng ating bida ang mga halimaw. Papasok na sila sa unang linya ng depensa. Nakarating na ang mga halimaw sa hukay na ipinagawa ng ating bida sa labas ng pader. May natapakan ang isang halimaw sa lupa. Gumawa ito ng tunog. Napansin ito ng halimaw. Biglang sumabog ng napakalakas ang kanyang natapakan. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.